Oh, FGF! 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 People's Initiative! People's Initiative! People's Initiative, FGF. Hindi nga, wala ako eh. Yan, hindi kompleto yan pag wala ako. Yan. Wala yung sobrang. Initiative! Mga gago! Mga gago! Okay. Picture, picture, picture. Kamay, kamay. Kamay. Laban, laban. Wait lang. Naka-video to. Gipas, gipas, gipas. Video lang? Video lang po. Hello. Love you. Sama ako. We love you. We love you. We love you. We love you. FDM. FDM. Oh, tabi na ito ah. Punta na tayo kay Captain Dado Enrique. Maraming nagtatanong, bakit maagang umalis sa serbisyo? Bakit hindi nagtagal? Nako, ang pag-alis niyang maaga sa serbisyo, 1995, nag-resign. It's because of principle. Saludo ako dito sa Baron ng 83 na ito. Grabing prinsipyo. At dahil sa kanyang matinding prinsipyo sa buhay, dito humanga ng gusto yung sinasabi ko, AFP Chief Staff, hindi sa ngayon si General Browner. Although, dahil Ranger si General Browner, Ranger din, mas original Ranger si Captain Dado, talagang humahanga yan si General Browner. Si General Carlito Galvez, naging Chief of Staff. I think Ranger din si General Galvez. Tapos, Peace Process Secretary ngayon. I tell you, hangang-hanga. Yan si General Galvez kay Captain Dado. Kasi ang iba, minamalit nila dahil kapitan lang. Oh, no way! Ako nga, kahit general ako, sumasaludo ako sa kapitan na yan eh. Kasi kung nagtagal lang siya sa serbisyo, I tell you, pinakamababa, 3-star rank ang kanyang maabot. Ang kanyang mga classmates, 4 ang 4-star generals, chief of staff. General Erebere, General Miranda, General Bisaya, General Anyo. Grabing, class 83. Sino ang highest ranking cadet sa class 83? Yan, si Cadet Clemente Dado Enrique. Astig yan. Okay, ganito yung kwento. Noong 1989 na bloodiest coup d'etat, panahon ni Cory Aquino, dami nang namamatay. December 1 to 9, yun yung stand-off sa Makati, yung mga astig natin, mga Scout Ranger Regiment. Diyan na, nag-occupy na sa tall building sa Makati at hirap na hirap ang government forces dahil nasa vantage point ang mga Rangers, sharpshooter yan. So, ang dami nang namatay. Somebody has to enter yung mga buildings na pinagkukutan ng mga Rangers, yung mapagkatiwalaan to negotiate. Kasi kung walang respetado na negotiator during that time, tatagal ang laban. Don't know kung mga ilang buwan ba, dadami ang mamamatay at magkukulaps ang ating ekonomiya. So, ang hero, isa sa mga hero, noong 1989 coup d'etat, itong si First Lieutenant, I believe First Lieutenant pa siya. First Lieutenant Clemente Dado Enrique. Hindi siya sumama sa coup d'etat. Government side siya. Ngayon, CEO siya ng Scout Ranger Company, I believe 6 Scout Ranger Company. So,
Kilalang-kilala ng mga Rangers nga nagkudita itong si Lieutenant Dado Enrique. Respetado kasi hindi basta-basta yung Ranger ni Captain Dado. US Ranger yan. Pinakamatinik sa tanang Ranger, yung US Ranger. Karamihang Ranger natin dito, Scout Ranger sa Pinas. Si Captain Dado, napili siya ipadala sa Port Bragman siguro yun. Kumuha ng pinakamahirap na kurso, US Scout Ranger, graduate yan. Ganyan katindi itong si Captain Dado. So siya ang napili na negotiator. At ang kapartner niya na high-ranking general, one-star general, si General Arturo Enrile, siya ang PMA superintendent noon. So yan ang dalawang pumasok, nakipag-negotiate sa mga lumalaban na hundreds of Scout Rangers. General Enrile and Lieutenant Dado Enrique. So to make the long story short, naging matagumpay ang negosasyon. Nag-surrender ang mga Rangers sa isang kondisyon. Ang kondisyon, hindi i-dissolve ng gobyerno o ang AP ang Scout Ranger Regiment. Yan. Pangalawa, walang makukulong sa mga Rangers nga nag-participate sa kudita except sa regimental commander na si Colonel Galvez. Hindi yung Galvez nga nag-generala. Yun ang usapan. So dahil usapan, okay, deal. So ang karangalan ni General Enrile at ni Lieutenant Dado Enrique, yan ang nakataya, pinaniwalaan itong mga opisyal ng mga Scout Rangers. Kaya natapos pang gulo. Isa yan noon si Lieutenant Carlito Galvez ng Class 85. Ranger din yan. Isa siya sa lumaban nung kudita against the Cory government. At si Lieutenant Dado, negotiator. Okay? So natapos ang standoff, natapos ang gulo. But what happened after that? Ang Cory government, hindi tinupad ang usapan. Dinisolve yung Scout Ranger Regiment a few years after that. Tapos maraming ikinulong. Kasama yan si Lieutenant Carlito Galvez. So, itong si Lieutenant Dado Enrique na nakipag-usap, out of principle, pinuntahan niya si General Enrile na by that time, Chief of Staff na siya, 4-star na. Nagreklamo, sir, tayong dalawang nakipag-usap. Ano na lang mukha natin? Hindi tinupad ang usapan. So, 4-star na si Enrile. Magre-resign, malapit nang mag-retire. Wala na siyang magawa, kundi tanggapin na lang. Si Lieutenant Dado Enrique, no way sir, hindi ko pwedeng tanggapin yan. Yung karangalan ko, mas importante kaysa yung karir ko, something like that. Kaya nung 1995, pakinggan ninyo, out of principle, dahil hindi tinupad ng Cory government yung usapan, napilitan, I don't know kung napilitan, but out of principle, talagang grabe. Nag-resign si Lieutenant Dado Enrique. Ayaw sanang payagan ni General Enrile. Kasi nakikita niya yung future. Talagang very credible official nitong Captain Dado na ito. Ayaw payagan. Kailang nangibabaw ang prinsipyo sa buhay. Kaya maprinsipyo itong si Captain Dado. Hanggang ngayon, maprinsipyo pa rin. Kaya tignan mo kung magsalita from the heart. Talagang mapapasaludo ka dito sa Captain Dado na ito. So, ganun pa ang nangyari. Kaya nagtatanong bakit umalis. Umalis siya dahil may karangalan, may dignidad, may prinsipyo sa buhay. Isa siyang hero sa amin ng mga sundalo.
kay General Galvez ngayon. I believe sila nung nalaman nila lahat na nag-participate sa kudita, nung nalaman nila na nag-resign siya, nasayangan sila, but that's it. Kaya ang credibility ni Captain Dado ngayon, I tell you, sa amin na men and women in uniform, yung nakakakilala sa kanya, napakataas. Okay? Kaya punta na tayo sa kanyang manifesto of support. Manifesto, withdrawal of support. Pangalawa ako sa pumirma at dumadami na ang pumipirma. Please lang, yung mga nagmamahal sa ating bayan, please join sa pirma na ito. Kung kasama ka sa 32 million na bumoto kay BP Sara, dapat makapirma ka rin dito sa manifesto ng taong bayan na hindi na natin susuportahan ang kuting na presidente at ang kilalanin nating presidente, ito na ang ating minamahal na BP Inday Sara. So, paano makapirma? Yung link ng manifesto, ilagay ko lang sa description box ng video na ito. Punta ka sa description, i-click mo yung link, yun na. Mag-petition ka na. Ilagay mo lang, i-type mo lang yung pangalan mo, ilagay mo yung email address mo, nakapirma ka na. Huwag ka nang pupunta yung next step, na pindutin mo yung next step is yung may humihingi ng certain amount. Disregard that one. But kung gusto mong magbigay ng amount, no problem. Okay? So, sali na sa pirma nito. Again, ang taong bayan ngayon humahanga kay Captain Dado Enrique. Napakataas na ang kanyang viewership. Pati ang kanyang subscription, 26,000 na. 2 weeks ago, ano lang yan? 7,000 lang. Nag-times 3, nag-times 4 na. So, pasalamat tayo at mayroon tayong maprinsipyong tao in the person of Captain Dado Enrique.